Hey guys! Welcome to my channel. Bigyan ko lang kayo ng update regarding dito sa binuo ko na 20-inch na AR build. May bago dyan. Tumitingin ako online. Ano yung flip-up covers nitong red dot na to. Mahal. Namamahalan ako. And sabi ko meron akong ganito. Neoprene. Cover to ng red dot din eh. Sabi ko pwede na siguro to for the meantime. Hindi ko makailangan ng mga flip-up. So, yan muna. And, ano pa ba bago? Ito ba bago dito? Ito. Nahalungkat ko yung bigay sa akin ni Charles na bayonet. No? Ano yan? AFP bayonet, guys. AFP bayonet. So, siguro, papakita ko na rin. Yung iba nagtataka, paano ba ito na-attach? Paano ito na-attach sa mga M4, AR, M16, no? So hindi lahat pwedeng mag-attach nito, no? Hindi lahat. And paano ko ba ito i-present na hindi tayo masi-sensor ni YouTube? So hindi to pwede sa lahat ng AR. Ano ibig sabihin? Like for example, nakalabas na tong AR ko na 18-inch. Hindi to pwede kasi modernized na siya. Peltan ko na yung muzzle brake. Tapos dito wala siyang bayonet lug. Kailangan mo ng bayonet lug. Stainless to. No, stainless. Pakita ko nga. By the way, na safety check na to, meron pa yung chamber flag. Ano ba to? 223 wild to eh. 1 and 7. 223 wild. Wild. W-Y-L-D-E. Hindi ko alam kung sikat na ba sa Pilipinas yung wild na chamber. Gusto ko yung wild na chamber, 223 wild, because you have the best of both worlds. Ha? Hindi siya ganun kaluwag, hindi siya ganun kasikip. Okay, kaya niyang ma-accommodate parehong cartridge. And cartridge na 223, 556. Tapos yung accuracy andun din yung accuracy. Okay? Kasi pag masyado masikip yung chamber, meron kang accuracy. Kaso may potential kang mag-jam, magka-problema. Pero ito, nasa gitna siya. Hindi siya ganun kasikip. Ito sound forwarder. So yan, makita ko na hindi na pwede ikabit dito kasi iba siya eh. Modernized na siya. So ito, I keep it simple. Stock. Tawag dito. Bird cage. Tapos ito ang kailangan nyo eh. Ito. So minsan, isa to sa tinitingnan sa barrel, sa AR, kung meron ganyan. Kasi pag may ganyan, pwede kang magkabit nito. Hindi ko alam talaga paano tayo hindi jackpot kay YouTube nito. Anyway, papasok mo lang yan. Kaya ito yung may butas oh. Diyan mo ipapasok yung barrel, muzzle brake. Tapos maglalak na to dito sa likod. Yan. Yan na siya. Yan, nakalock siya sa likod. Yan, wait ako nga. Yan, nakalock siya. Naisip ko yung ibang yung ibang bayonet ko, nagko-collect din kasi mga lumang knives eh. By the way, may binigay akong bayonet kay Charles, hinihintay ko paggawa niya ng video para makita ko. Bayonet yata yun ng World War I na bayonet, I don't know. Sabi ko, yung M4 bayonet or M16 bayonet, ang ikli maikli. Kasi usually, mga ganyan, no? Pero siguro dahil yung rifle mismo mahaba naman. Kaya okay na siguro yung ganyang kaikli. Purpose niyan pag ganyan, no? Chechekin kung ano yung mga dala nyo. Tinutusok yung mga sako, di ba? Sa mga pelikula. Ano mga dala nyo? Yan. So, yan ang forma niya. Sabi nila, hindi na-advise na pumutok ka na nakakabit yung bayonet kasi maapektuhan yung accuracy mo. I don't know, I have not experienced that. Maybe, kasi di ba, meron kang additional weight sa harap. Tapos, ayan ang forma mo. Ayan. So, M16, M4, AR, pare-parehas lang yung style ng pagkabit nito. Naglalak lang siya dito sa bayonet lug. Kasi may spring tong May spring.
May spring kasi itong... Uy, hindi yan nakatapat sa akin ha. Yan, may spring yan eh. Spring loaded yan. No? Yan, makita nyo naka-chamber plug yung ano, yung rifle kasi palis na dapat ako kanina sa ano, sa papunta akong range, naka-ready na to. Kaso nga pinick up ko yung ano, yung nakuha ko sa marketplace ng mga gun cases. Pero yan, pakita ko lang setup. So, eto 20-inch na to. Tapos nagkabit pa ng bayonet. Additional 6 inches. Additional 6 inches from the tip. Mahaba na rin. Mahaba na din siya. Ay, hindi tayo makita. Ayan. Sasagutin ko lang yung ano, baka hindi pa alam ng iba. Ba't ako naglagay ng red dot dito? Para always ready on the go. Hindi, kasi ino-on pa to eh. No, hindi siya katulad ng iba yung mga mahaling red dots na ano, solar. Ino-on pa siya eh. So, ibig sabihin, de baterya pa siya. So, either patay siya, magagamit ko na yan. Kasi co-witness ako sa irons. Or, maubusan man ako ng baterya, magagamit ko pa rin to. As is. Kasi nga, co-witness siya. No? Effective to guys pagka medyo madilim. Kasi pag madilim, ang hirap hanapin ng front sight. Tinesting ko na eh, pinatay ko ilaw, sinara ko yung mga bintana. Ang hirap hanapin ng front sight. Kaya kahit nakaganyan ka, hindi mo talaga kita yung ano. Pero pag naka-red dot ka, at least alam mo. Open both eyes, alam mo pagka nakatapat sa target, may yung red dot. Okay? So anyway, pagka rifle mo, kanya-kanya naman tayong setup. Pero in-explain ko rin sa inyo bakit nandyan. Plus, ano tayo ngayon eh, retro style, no? M16, actually hindi pa to M16 eh. A4 ba? Hindi pa siya M16. May nakita akong M16 na triangle handguard. Pinag-iisipan ko pa kung papalitan ko. Pero yan, ito, ano, doon sa hindi nakakaalam lang paano magkabit ng ano, bayonet. Hindi lahat ng AR pwedeng kabitan ng bayonet. Lalo na yung mga modern na AR such as like this. Hindi ito makakabitan. Wala kang kakapitan dyan. Dati kasi nag-iisip, sabi ko, paano kinakabit yun? Yun pala, hindi lahat naka-design na makakabitan ito. Fixed bayonet! Fixed bayonet, sabihin. O, ayan. Fixed bayonet. Ha! Pangga. Ay, nako, yari na naman tayo dito kay YouTube. No? Anyway, please click like and share, guys, para malabanan na natin ang algorithm ni YouTube kasi ayaw ni YouTube ng mga ganitong content. Pero I'm sharing it kasi dumaan din ako sa panahon no, naku-curious ako. Example ito, sabi ko, paano naka-attach yan? So, hopefully nagustuhan nyo. Quick video, no? See you next time. Bye!